Hey yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, nasa labas ako ng bahay ngayon at nagpapainit. So, maganda yung panahon ngayon dito sa lugar namin. Naglalaban yung init sa kayong lamig. At ito mga kasamahan ko. Kita nyo yan? Ito yung ginagawa namin pagka Saturday o Sunday, pagka walang overtime ng Sabado, walang pasok yan. Ngayon, meron po tayong sasagutin na isang katanungan at ito ay galing sa ating isang subscriber. Matagal natin siyang tagapanood. Unang-una, shoutout ko muna si Idol Chokes Vlog, ha? Ang kanyang tanong, Idol, matagal na akong nanonood sa'yo. Pwede mo ba ako bigyan ng payo? Mas okay na mag-aral muna sa Japanese Language Center na sila ang bahala sa application mo or mag-apply na lang sa agency. Need ko lang po ng basihan. Salamat po sa mapansin mo sana, Idol. Ito mga kwento, no? Siyempre, hindi lang para sa akin, hindi lang manggagaling sa akin. Gusto ko yung magiging advice o yung magiging sagot ni Kuya, no, sa kanyang katanungan. So ngayon, kasama ko itong mga tropa kapag pagdating ng Sabado o Linggo. Ayan. At ngayon, meron tayong yung katanungan ni Kuya, so hindi lang po ko sasagot. So mas maganda yung mas marami yung makapagbibigay ng idea kay Kuya. Ito. Taga si Idol Mateo, ano masasabi mo? Ano mo mas maganda? Yung mag-aaral mo ng Japanese language or yung mag-a-apply ka muna sa mga agencies sa Pilipinas? Para sa akin, mag-apply muna tayo sa mga agencies sa Pilipinas bago mag-aral ng Japanese language. Para sure na ba? Sure na. Oo, kasi libre yun sa mga employer natin. Sa mga employer. Kung pumasa ka sa final interview. So yun, mas maganda. Para sa'yo, mas maganda yung Apply ka muna sa mga agencies sa Pilipinas bago mag-aral ng Japanese language. Yung shoutout at si... Shoutout sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sa Cavite, Iloilo. Sa inyo lahat, mabuhay kayo. Ayun, no? Roy! Ito na yung bising-bising pagbabike, oh. Ano masasabi mo? Shoutout sa mga taga-Pangasinan dyan. Ano mas gusto mo? Mag-aaral mo ng Japanese language o mag-a-apply muna sa mga agencies natin sa Pilipinas? Apply muna sa agency sa Pilipinas para Para? mas makakatipid sa gastusin yan eh. Pag mag-a-apply ka muna? Libre kasi yung pag-aaral doon. Ayun. Sagot ng company. Ayun. Ayun, galing kay Sir Idol Roy. Bising-bising sa kanyang pagkuha ng bike. Ayun, pagkasabado linggo, yan ang ginagawa namin dito. Nangungumpulin ng mga bike. Ito yung mga ibang tropa natin nagtatago. Ayan o, ito si Michael. Halika, Michael. Ano ba yun? Halika. Ano mas gusto mo? Anong mas prepare mo? Yung mag-aaral ko muna ng Japanese language or mag-apply ka lang sa mga agency sa pag-apply dito sa Japan? Masasagot ko siguro dyan, base na lang doon sa napagdaanan natin, no? Mag-apply muna tayo. Mag-apply muna tayo para... Tapos din, kapag nakakita ng employer, tinanggap tayo, then after that, mag-aaral. Para sure lahat ng bagay. Oh, Going smooth. going smooth to. Galing na. Ayan. Shoutout. Shoutout pala sa pamilya ko, Family Ponce. Yun, no. Lalo na sa baby ko, kay Micaela. Yun, no. So, yan. Ito yung mga senpai na. Salamat. Yan yung mga senpai natin na nagbibigay ng advice. So, pwedeng magbigay advice sa atin, ha. Ito. Ben, halika. Sasagutin natin itong katanungan ni Idol Chokes Vlog. Siyempre. Diba? Yan. Anong bayad? Ayan. Mata ko. Ano bang mas prepare mo? Yung aaral ka muna ng Japanese language or mag-apply ka muna sa mga agency sa atin sa Pilipinas? Ganun na rin kasi sa atin kasi mas maganda mag-apply ka muna bago ka mag-aaral. Para pag natanggap ka, diretso na yun. Mas magandang mag-apply ka muna kaysa mag-aaral ka. Ng Japanese language, no? Para sure. Para sure. Meron kang employer, no? Oo. Yun, no? Para smooth na. Smooth na. Oh, shout out. Shoutout sa pamilya ko dyan. Sa Pamilya? Batangas Ayan, salamat. Ayan yung mga tropa natin, ano? Ito yung mga tropa natin na handa tayong bigyan ng advice at tulong para sa pag-apply dito sa Japan. So, unang-unang mga kwento talagang kung halimbawa na talagang mamimili kayo kung ano yung Nag-order na din ako ng strap, mas prepare ninyo, halimbawa ngayon mag-aaral o mag-apply mo na sa mga agency. So yung mga ibang tropa natin, no? Kasi yung iba tutulog pa. Ito mga kwento, no? Kung sakasakali na kayo mag-apply dito sa Japan, no?
piliin yung maging wise po kayo sa pag-apply sa mga agency. Dagdag ko lang mga kwento, kung halimbawang kayo po ay meron ng natipuhang agency at prepare nyo na kung ano yung mas gusto nyo, kung mas gusto nyo pang mag-aral ng Japanese language or mas gusto nyo munang mag-apply sa mga agency at ma-select muna ng mga Japanese employer. Nasa inyo po yan kung ano mas prepare nyo. Kung meron po kayong budget, meron kayong pera at gusto nyo muna matutong mag-aral ng Japanese, gusto nyo muna matutong magsalita ng mga Nihongo, so wala sa inyo lang po yan, mag-decide, kayo po magde-decide na yan. Pero kung wala po kayong budget at na talagang hirap, mas maganda sigurong ma-select muna kayo ng Japanese employer para doon nga, kagaya na sinabi ng mga kasama natin, may kasiguraduhan ba? Meron tayong makakasahan at diretsong kontrata dito sa Japan na meron tayong employer na. Yun po yung kagandahan ng select muna bago mag-aral ng Japanese language. Na hindi kagaya ng iba. Kasi mga kwento, meron mga agency talaga na nagpapaaral muna ng Japanese language, lalong-lalo yung mga caregiver at lalong-lalo yung mga walang experience sa mga nagiging trabaho. So pag ikaw ay skilled worker ka naman kuya, kung ikaw ay skilled worker ka naman at kayang-kaya mo i-depend yung iyong trabaho sa mga, o kaya-kaya mo i-depend yung trabaho mo pagdating sa application, kaya-kaya mo i-depend sa skill test or sa trade test, mas maganda siguro mag-apply ka na lang muna through agency at i-apply mo kung ano skilled na, kung saan ka magaling, kung saan kaya-kaya mo siya i-depend, kung kaya mo siyang ipanalo sa final interview at sa trade test. Yung kuya, kasi kahirap ng i-shoulder mo lahat. Yung tawag dito, yung tuition fee. Ikaw mag-shoulder lahat ng kung halimbawa pipiliin mo yung aral muna bago ka i-set sa application. So isa-shoulder mo po lahat 'yan. Kagaya ng tuition fee, ng board and lodging, ng lahat ng gagastos sa Maynila, pamasahe mo lahat. Siguro humigit kumulang 100 to 150 or baka umabot pa ng 200 kung sakasakaling ikaw ang sasagot sa iyong pag-aaral ng Japanese language. Na unlike sa select ka muna bago ka mag-aaral ng Japanese language, kasi doon libre yung tuition fee ng, para kadalasan sa mga agency pagka ganun skilled ka, libre yung nagiging tuition fee mo at ang sasagutin mo lang yung tirahan, pagkain, pamasahe, yung pang sarili mo araw-araw, yun lang po ang magiging pwede mo sagutin kapag ikaw ay na-select ng Japanese employer at nag-aral ng Japanese language. So yun po yung pwede ko may advice sa'yo, Idol Chucks Vlog, kung sakali na mag-apply ka dito, maghanap ka ng legit agency at piliin mo kung saan ka magaling na skilled mo at kayang-kaya mong ipanalo sa final interview at sa skill test na tinatawag namin dito. So wag ka pong magmadali na mag-apply o mainip, kasi talaga ang pag-apply po dito po sa Japan ay talagang haba ng pasensya ang lagi kong ina-advise, kasi nga talo inip dito kasi talagang medyo mahaba ang proseso pag hindi kagaya ng ibang bansa kagaya ng Taiwan na walang pag-aaral ng Japanese, ng Taiwanese, ng Mandarin. Hindi kagaya dito sa Japan na talagang mag-aaral tayo ng 3 hanggang 6 na buwan. So yung po yung pwede ko may advice kay Idol Chucks Vlogs, So maraming salamat po sa tanong mo, Idol, dahil kahit paano yung mga gustong mag-apply dito na naguguluhan, so kahit paano nakapagbibigay tayo ng konting idea at naliliwanagan po sila. So paano, hanggang sa muli, ako po si Marvin at ito ang Markup Experience.